May isang ina na tinawag ang kanyang dalawang anak para sa isang napakahalagang usapan. Dumating muna ang panganay at agad siyang nagtanong, "Nanay, ano po ang nangyari? Bakit niyo pa ako tinawagan sa trabaho?" Maamo at kalmado ang tugon ng ina, "Anak, may napakahalaga akong sasabihin sa inyong dalawa, kaya hintayin muna natin ang kapatid mo." Sumimangot ang panganay at nagsabi, di sabihin niyo na lang ngayon, ina. Wala naman akong panahong maghintay." Ngunit mariing umiling ang ina, "Hindi, anak. Kapag narito na ang kapatid mo, saka ko sasabihin." Napabuntong hininga ang anak. Akala ni nanay wala akong ginagawa sa buhay, bulong niya sa sarili. Narinig ko pa nga hindi na maganda ang lagay niya, pero hindi siya titira sa bahay ko. Ayaw sa kanya ng asawa ko. Maya-maya, dumating ang nakababatang kapatid. "Kamusta, nay? Ang tagal ko nang hindi nakakadalaw," ngumiti ang ina. "Anak, miss na miss kita," ngunit malamig ang sagot ng anak. "Hindi naman talaga ako nagpunta rito para magkumustahan. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako tinawagan sa trabaho at sinabing importante." Huminga ng malalim ang ina at sinabing, "May gusto akong sabihin sa inyo, pero bago iyon, magtitimpla muna ako ng kape." Habang naghahanda ang ina, nagbulungan ang magkapatid. "Seryoso yata ito," sabi ng nakababatang anak. "Baka nawala na lahat ng lupa ni nanay." "Tiyak," sagot ng panganay. "At malamang gusto niyang tumira sa isa sa atin. Pero mas mabuti sa bahay mo na lang siya tumira dahil ayaw ng asawa ko sa kanya." "Hindi pwede," bulong ng isa. "Narinig ko na may bibili na raw ng mga lupa niya. Wala akong balak siyang alagaan." Di dalhin na lang sa bahay ampunan," suhestyon ng panganay. "At sino ang magbabayad?" tugon ng nakababatang anak. "Ako? Hindi rin pwede. Wala rin kaming lugar para sa kanya." "Ako rin," sabi ng isa pa. "Ayaw ng asawa ko." Hindi na talaga pwede. Pagbalik ng ina dala ang mainit na kape, ngumiti siya at umupo sa gitna nila. "Mga anak," anya, "tinawag ko kayo dahil may isang napakaseryosong bagay akong sasabihin. Nawala na sa akin ang lahat ng lupa. Ang tanging natitira na lang sa akin ay ang mga laman ng maliit na maleta kong ito. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang maaaring tumanggap sa akin kahit pansamantala." Mabilis na nagsalita ang panganay, "Nay, hindi po talaga pwede sa bahay namin. Ayaw ni Mrs. at saka pareho kaming nagtatrabaho. Wala pong mag-aalaga sa inyo." Sumabat naman ang bunso, "Mas mabuti, nay, doon ka na lang sa bahay ni kuya. May dagdag siyang kwarto roon." "Hindi maaari," tugon ng panganay. "Ginawa kong kulungan ng aso yon. Di sa bahay ko," sagot ng bunso. "Lalong hindi. Mas masungit pa ang asawa ko kaysa sa kanya." Nagkatinginan ng magkapatid, parehong walang balak tumulong. "Sa totoo lang, Nay," sabi ng panganay, "wala na talagang lugar para sa inyo. Hindi na ninyo kaya ang mga gawaing bahay at magiging pabigat lang kayo. Mas mabuti sigurong magrenta kayo ng maliit na bahay at magtrabaho. Bata pa naman kayo," tumawa ng pilit ang bunso. "O baka naman makahanap pa kayo ng mayamang matandang mag-aalaga sa inyo," biro niya, habang iniwasan ang tingin ng kanilang ina. Tahimik lamang ang matanda. Tiningnan niya ang dalawang anak na pinalaki niya ng may pagmamahal at sakripisyo. Mabagal siyang tumango at malungkot na nagsalita, "Mga anak, kaya ko kayo pinatawag ay dahil gusto kong sabihin kung sino ang magmamana sa akin." Biglang nagningning ang mga mata ng magkapatid. Iyon pala, nay. Bakit hindi niyo sinabi agad?" sabi ng panganay. "Siyempre, kahit ano pa yan kami ang mga anak ninyo." Ngunit dahan-dahan lamang nangumiti ang ina. Binuksan niya ang maliit na maleta at inilabas ang dalawang sobre. Ang laman ng mga sobreng ito ay hindi kayamanan, wika niya, kundi mga aral. "Sa loob ng maraming taon inalagaan ko kayo, pinakain at binigyan ng tahanan. Ngunit ngayong ako naman ang nangangailangan, wala ni isa sa inyo ang handang tumulong." Tahimik ang dalawang anak. Wala silang masabi. Itinuloy ng ina, "Ang tunay na yaman ay hindi mga lupa o pera. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magmahal at gumanti ng kabutihan." Ang dalawang sobreng ito ay para sa inyo bilang paalala. Ibinigay niya ang mga sobre sa magkapatid at lumakad palabas, bit-bit ang kanyang lumang maleta. Hindi na siya lumingon pa. Nang buksan ng magkapatid ang mga sobre, iisa lang ang laman, isang pirasong papel na may nakasulat, "Walang kayamanang makapupuno sa puso ng anak na nakalimot sa kanyang ina." At mula noon, hindi na muling nakita ng magkapatid ang kanilang ina. Ngunit sa tuwing ihip ng hangin ay dadaan sa kanilang mga pintuan, tila naririnig nila ang mahina at malungkot na tinig. "Anak, minahal ko kayo,
Kahit kailan ay hindi ako naghangad ng kapalit. At sa huli, doon lamang nila naunawaan kung gaano nila kamahal ang inang kanilang itinaboy. Ngunit huli na ang lahat.